Message from Sir Joven Inusillas po ng Tibuli, South Cotabato. Magandang gabi po, sir. Mayroon po akong 3 hektarya na taniman. Nandito po ako ngayon sa South Korea. Gusto ko sanang umpisang magtanim ng lakatan. Hindi ko alam kung paano mag-umpisa. Papaturo sana ako sa iyo. Yun yung po yung message ni Sir Joven Inusillas. Hello po mga kaibigan. Ngayong araw po, ibigyan natin ng pansin yan how to start a lakatan plantation. Well, in fact po, nakabuo na po tayo ng mga videos tungkol dyan. Pero po itong gagawin nating video po ay talagang para po talaga kay Sir Joven Inusillas dahil gusto daw talaga magpaturo kung paano mag-umpisa po sa lakatan plantation. Sir Joven, maraming salamat sa iyong message. Ito na po, sabi ko sa iyo kasi sa message ko, hindi ko ito basta-basta maituturo sa inyo ng tawag ng sa message lang kasi mahaba po kasi yung message na gagawin natin pag nasa YouTube lang. Yung sabi po ng ating mga kaibigan, there is a will, there is a way. Pag may gusto, may paraan po yan. Yung nangyari sa atin, yun po nangyari sa akin kasi ginusto natin, may paraan po yan. So yung gusto kong ipapayo sa iyo, sa umpisa po talaga, pag ganyan talaga yung gusto nyong mangyari, sir, first things first, dapat ay malaman nyo muna yung kung ano yung karakter ng saging na lakatan. Study po kayo, study. More on studies, yun po yung ginawa natin sa umpisa, nag-training po tayo ng konti. Kung talagang andyan na, gusto mo talagang gawin na po talaga, dahil alam ko siguro mayroon po kayong kapital, kasi nagtatrabaho kayo dyan sa labas ng ating bansa. Kung gusto nyo po madalian, start sa clearing po. Magki-clearing po kayo. Magle-labor po talaga kayo kung gusto yung mabilisan. Kasi po sa atin po dito talagang tayo lang talaga gumawa, one on one talaga ito. Wala tayong ginastos sa ibang tao. Yun po, mag-clearing po kayo. After po na mag-clearing po kayo ng inyong taniman po ng lakatan, ay kung gusto nyo talagang madalian, mag-spray po kayo. Patubuin nyo na muna ng konti. After mag-clearing kayo ng mga 2 to 3 weeks, mag-spray po kayo ng glyphosate. Hindi po tayo nagre-recommend na ganyan talaga gawin ha. Kasi sa atin dito hindi po ganun yon. Tinrabaho natin ng mano-mano. Pero kung gusto niyo po madalian po, yun po, pa-spray po kayo ng glyphosate sa iyong taniman. Mapa-plain mo po yan o medyo bulubunduking konti, spray po kayo. And after a couple of weeks, sabi natin 1 week to 2 weeks po, pwede na po kayo magpabutas. Gumamit po talaga kayo ng linsa, ng line po, mas maganda. May naka-line po talaga, 2 by 2 meters, na nakalinya po talaga, mas maganda po tingnan. Kasi gaya po dito sa likod natin, nakalinya po siya. Kaya kahit saan tayo tumingin, nakaline po siya. Maganda po siya tingnan. Masasabi natin parang talagang plantation type. Yun po. Libot ko kayo mamaya dito. Yun po yung gagawin ninyo. At saka siguraduhin po natin, sir, na mayroon po tayong mapagkukunan talaga na magandang planting material. Yung sure po tayong hindi contaminated, especially po ng banchi top. Yun po yung gagawin po ninyo. And pag-aralan nyo po, pag natanim na po yun yun, napatanim na tao, pag-aralan nyo po, pwede po tayong magbasal doon kahit anong organic na pataba. Isabay nyo po doon sa lupa, sa pagtanim, pwede po. At kahit po magbasal po kayo ng triple 14 or triple 16 kung mayroon dyan sa inyo, or 1620, ganun, pwede po isabay yun sa pagtanim. Tabunan na ng konti yung lupa, yung synthetic na abono para po hindi po siya direktang nakalapat doon sa planting material. Okay na po yun. And after po nun, ayan, dapat close monitoring. Ayaw ko po sanang encourage kayo na magtanim talaga pag andyan po kayo sa labas ng bansa. Hindi po ganun kaganda. Kasi tayo po dito naka-close monitor. Mas maganda po araw-araw mong makikita kasi konting diferensya pa lang, konting problema pa lang, maaagapan mo na kaagad kasi naka-close monitor. Pero kung mayroon po kayong talagang masinop, maasahan na tao, okay na rin po. Yun po. Alamin po talaga, mag-study po more, research po more kasi tayo po kasi, yung ginawa po kasi natin dito, sir, from inorganic, ginawa nating organic approach. Hindi naman po ito pure organic, pero kasi po yung studies po natin na inumpisahan po nito talagang heavy chemicals po.
dito po sa ating taniman ng ating lakatan, hindi po tayo gumagamit na nun ng mga synthetic na fungicide, insecticide, bactericide, anything. Yes, nag-aabuno pa tayo ng konting commercial dito, pero hindi na po ganun. Kasi more tayo sa organic approach, mga animal manures, concoctions, yun po na yung ginagamit natin dito, at iba-iba pa na natutunan na rin natin sa ating insect control po dito, pest control po. Yun, IPM, pero more on organic. Gumagamit po tayo ng wood vinegar. Makikita nyo yan sa Shopee, medyo mahal yan sa Shopee. Dito kasi sa amin, kami lang gumagawa. Yun po, yun lang po talaga ini-spray ko. Mapaulan o hindi, kung gusto natin. Napakaganda po kasi ng quality ng wood vinegar. Pyrolignos acid po yon, wood vinegar. Research niyo po ano ibig sabihin nyo, kasi mahirap na, mahaba na yun mamaya. At yung gagawin po natin next year ay yun, magkakaroon po tayo ng periodic na pag-aabono pa rin. Pagkulang po tayo sa tawag doon sa organic, mag-i-inorganic pa rin po. Mag-monthly or every 2 weeks pwede po mag-abono. Sa akin dito po ay monthly. Pakunti lang yung kaso lang marami talagang organic. Sa inyo po dyan, paka wala, mag-monthly, pwede. Mag-monthly po kayo, maglagay po kayo sa kanyang vegetative stage. Kasi mayroon pong ganun. From start po, kasi nagbasal ka na ng triple 14, kaya sinabi ko kanina, after po ng 2 weeks to 1 month na pwedeng tumubo na po siya, mag-umpisa na po kayo mag-urea po. Urea sa 4600, lagay po kayo ng 100 to 150 grams kada puno. Yun po. Every month po yan hanggang po sa umabot po siya ng 4 months. Pag nag 4 months na po, mag-i-integrate na po triple 14 at urea na, mix na. I-mix mo na lang yon, mga 150 grams na po. Yun po ilagay nyo rin bawat puno. From 4 months, 5 months. Pagdating po ng 6 months, ayun po, ganun pa rin, pero maglagay na po kayo ng potassium. Potassium po, 0060. Kulay red po yan karamihan. Yun na po, para po yun sa bunga, kasi po yun ay productive stage na. Pero yun yung umpisa kanina, 1 to 4 months ay vegetative stage, tapos ay mag-productive stage na po yan, paakyat hanggang 6 to 7 months. Pag start po ng 7 months hanggang pataas po, fruiting stage na po yun. Kaya yun na po. Pero pag masyadong green, hindi naman kailangang ganun palagi. Kung gusto ko mag-foliar din po kayo kung ano ang available dyan. Pero ako po, kasi hindi na ako nag-foliar, vinegar pa rin yung gamit nating foliar. All in one na po yun. Yun po yung gagawin ninyo, sir. Mag-start na po kayo na rin sa paghanap ng market. Kasi pag nag-umpisa kayo ng medyong malapad-lapad, yun po yung problema ng karamihan. Tanim ng tanim, hindi alam kung saan i-market. Dapat may market ka. Yun yung pinaka-problema ng karamihan sa ngayon. Kasi gaya po dyan, Mindanao area po, napakarami na po ng supply, oversupply. Dyan, lumalala yung problema ng iba. Ayaw maniwala sa sinasabi natin dito. Kasi po kami dito, hindi po kami oversupply gaya na dyan sa Mindanao. Dito pa nga dumadating yung supply galing Mindanao. So ngayon, ayan, yung dating 65 pesos, ngayon dito sa amin, 60, 55 na lang yung per kilo. Kasi nga, ayan, nagano na yung Mindanao, pumasok na eh. From ayaw pumasok ng Mindanao hanggang 70 pesos per kilo po kami dito. Kaya yung iba na taga Mindanao ayaw maniwala sa atin na kinaya natin yung 1 milyon sa 1 hektarya. Nasa inyo na po yun kasi iba tayong kalagayan. Pag ayaw nyong maniwala, okay lang rin po sa akin yun. Dati hinanapan tayo ng ebidensya dyan. Nakapaggawa na tayo ng video dyan. Hanapin nyo na lang sa video natin kasi libo-libo na po yung video na ginawa natin. So sir, yun po na lang muna. Kasi pag masyadong sabihin lahat-lahat dito, hindi ganun ka. Kasi napaka-technical po kasi ng pagtatanim ng nakatanim. It needs more studies and studies. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo, sir. In-encourage ko sa inyo. Pag talagang gusto nyo po, sir. Pag talagang gusto nyo po, may paraan po. Wala pong pangit na lupa. Wala pong pangit na location.
pangit lang yung magsasaka siguro. Nasa ano yan, nasa dito yan, nasa sa dito yan eh. Kasi ganun po talaga. Pag umayaw ka, di pwede. Walang umaayaw sa naglalakatan. Pag umayaw ka dito, talo ka. Pero yung nagporsige po, siya yung panalo. Quitters never win. Winners never quit po sa lakatan, sir. So, sana po nakapagbigay ng encouragement na rin sa inyo at sa lahat ng gusto mag-start ng lakatan. Hanapin nyo po yung ibang video ko dyan, paano po mag-start sa paglalakatan. At hindi lang po sa akin, try to search to under another video. Hindi ko po sinasabi sa akin na kayo matuto, sa lahat po. Kasi po ginawa ko no po yan lahat, nag-research po tayo. May libro, may Facebook, may YouTube, may Google. Mayroon tayong lahat ngayon pwedeng gamitin. So, wag mawala ng pag-asa. Hindi gaya na ng time ko noon, hirap po. Pero ngayon, napakadali na lang po sa inyo yan. Maraming salamat. God bless. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala sa atin at saka pagsunod ng ating video sa lahat po nating kaibigan overseas po. Hanggang dito na lang. Sige po, pakita natin ng konti yung nangyayari dito. Kung ano na ba yung, ayan po yung ating area dito. Ito yung second area natin dito. May nag-uumpisa na po yung magbunga dito. Yun po yung, yan po, sabi ko pag naka-line po kasi maganda po siya tingnan. Organized po siya tingnan, sir. So, ayan, ito, nagbubunga na. Ito po, 9 hands po ito. Ayan po, 9 hands po yan. Malaking puno po yan. Buti siguro ng mga 20 kilos yan pag lumaki. So, medyo okay. Pag naka 20 kilos pa ako dyan, ma-maintain yung price kahit 50 pesos na lang talaga. Sa 20 pesos, sa 20 kilos po. Alam mo na po yun, sir. Dito kasi, yung tinanim natin dito, umabot na tayo ng 800 plus ka puno. Pero may plan pa tayo mag-expansion dun sa kabila. Pasasaan ba't hanggang 2,000. Baka next year, abot na natin dito. Hindi po, ito sariling lupa. Hindi po. Hiram lang po. Wala po tayong sariling lupa. Kahit pa nag-umpisa tayo noon, puro lang po yung rented. Hanggang sa muli, bye-bye na. God bless you.